Please turn with me to Romans chapter 16, verse 25 hanggang sa 27 pa rin. Romans chapter 16, verse 25 hanggang sa 27. Di pa rin tayo natatapos nito. Kala niyo abutin pa tayo ng isang buwan siguro nito mahigit. Romans chapter 16, verse 25 hanggang sa 27. Ang sabi po dito, "At ngayon sa Diyos na may kapangyarihang magpatibay sa inyo, ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na inilihim sa napakahabang panahon, subalit nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa tungo sa pagsunod sa pananampalataya ayon sa utos ng Diyos na walang hanggan. Sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Hesukristo, sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen." So, nakita po natin, may the Lord bless the proclamation of His word this morning. Nakita po natin that Paul is now bringing his letter to a close. At ginawa niya ito sa pamamagitan ng doxology. Doxology means a song of praise. At inawit ni Pablo itong doxology na ito, inalay niya sa Diyos na merong kapangyarihan na i-establish ang kaniyang iglesia sa pamamagitan ng gospel, sa pamamagitan ng palagihang pagpapakilala at pagpuproclaim sa ating Panginoong Hesukristo. And then sa pamamagitan ng pagproclaim ng mystery which we identified last Sunday as the gospel itself and the Lord Jesus Christ Himself. This is the way na ang Panginoon ay kumikilos upang patibayin at palakasin ang kaniyang iglesia. And then, dinagdag ni Pablo itong phrase na ito na hindi natin maaring palagpasin, itong sinasabing obedience of faith. This gospel, this mystery, leading to the obedience of faith. Ang sinabi po dito sa Tagalog ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa tungo sa pagsunod sa pananampalataya. Ginamit yung salitang tungo sa pagsunod sa pananampalataya, leading to the obedience of faith. Ang ESV, translate ito as to bring about the obedience of faith. Ang King James Version, translate ito as for the obedience of faith. Dito na po natin makikita na sa lahat ng language ay mahirap talaga ang preposition. Ano ba talaga ang tunay dito? To the obedience of faith or for the obedience of faith? To bring about the obedience of faith or into the obedience of faith? Itong translation na ito ay naka-hinge sa preposition and it is really a challenge, mga kapatid, mga kaibigan. The preposition EIS, ace, sa Greek language, na maraming nagtatranslate nito as into. Pero gaya ng most Greek preposition, pwede din siyang i-translate as for, gaya ng ginamit ng King James Version. At naniniwala po tayo na niloob ito ng banal na espiritu na hindi po specific na meaning ng preposition ace, ang ginamit dito upang ma-explore natin ang lahat ng pakahulugan mula sa salita ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niyang obedience of the faith? Into the obedience of the faith, to the obedience of the faith, leading to the obedience of the faith, or for the obedience of the faith? Ano ba ang ibig sabihin ni Paul sa statement na ito? Meron pong dalawang possible interpretations, and the good news is that both of them are true and correct. Merong dalawang possible interpretations, pero kung titingnan natin ang bawat isa, ay pareho pong tama. Una, merong dalawang interpretation at yun po ang focus ng ating pag-aaral sa umagang ito. Una, faith, which itself is an act of obedience. That's one interpretation. Faith, which itself is an act of obedience. Ang pananampalataya mismo ay isang act of obedience. Pangalawang interpretation, na tama, na meron tayong scriptural passages na maipapakita dyan,
the obedience that comes from faith. Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya ay magbubunga ng obedience. True faith, genuine faith, makes a person obedient. Okay, yung unang possible interpretation, at tama talaga, faith, which itself is an act of obedience. Because the biblical call is repent and believe in the gospel. Believe is imperative. Meaning to say, if you believe, you are actually obeying. Faith itself is an act of obedience. Pero pangalawa, the obedience that comes from faith. Hilingin po muna natin ang tulong ng ating Panginoon sa panalangin bago po tayo magpatuloy. Let us pray. Salamat po o aming Panginoon sa umagang ito. Ang inyong salita ay napakamalaman. Ang inyong lingkod ay hindi karapat-dapat. Walang kahit isa sa amin na sufficient sa paglalahad ng inyong ebanghelyo. Pero salamat dahil ang banal na Espiritu ay kumikilos. Sa Kanya kami nagtitiwala. Hinihiling po namin sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Faith, which itself is an act of obedience. We are reminded once again that faith, kung ating maunawaan properly ang pananampalataya, meron po talagang obedience aspect ang pananampalataya sapagkat to believe is given to us in the form of imperative or command. Mark chapter 1 verse 15, Jesus Christ tells us, repent and believe in the gospel. It's given to us as a command. But in a sense, we know that faith and obedience are separated. In one sense, hindi po pwedeng pag-isahin natin ang faith and obedience in one sense. When we are talking about works, kinikilala po natin na ang faith ay hindi po works. At ang works ay hindi po faith. Kinikilala po natin na ang pananampalataya ay nagre-recognize na wala tayong works na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos na liligawan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating works para sagutin niya tayo, para papasukin niya tayo sa kanyang kaharian. Di ba, yun ang konsepto ng mga tao dito sa mundo. Liligawan mo ang Diyos sa pamamagitan ng works mo para ikaw ay papapasukin niya sa kanyang kaharian. No. We recognize that faith is acknowledging that I have no works. And I come to God by faith, not by works. Hindi po tayo nagdadala or nag-forward ng ating good deeds at sasabihin po natin sa ating Panginoon, tanggapin mo ako as one of your children because of this good that I am doing. No, hindi po ganyan. Hindi ganyan. Lumalapit tayo sa ating Panginoon at kinikilala natin ang ating kawalang qualification. Our utter inability to do anything that's good. Sabi po ng Romans chapter 3 verse 10 to 12, there is no one good, no, not even one. Wala ngang naghahanap sa ating Panginoon. Walang mabuti, wala kahit isa. Wala po tayong righteousness of our own. And we acknowledge our inability to please God. We acknowledge our beggarly condition. And we simply cry out to Him, Lord, have mercy to me. Isang makasalanan. Have mercy on me, O God, for Christ's sake. Yun po ang pananampalataya. I have nothing to offer you except my sin. And that's nothing commends me to you. Wala po talagang makakapag-recommend sa akin sa iyo. Pero o Diyos, nagsusumamo, ang taong nananampalataya nagsusumamo, Lord, deal with my sin in mercy. Maawa ka sa akin dahil sa aking kasalanan. Maawa ka sa aking kaluluwa. At sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid, mga kaibigan, we rest upon the finished work of Christ. We rest upon the perfect obedience of Christ, His perfect righteousness. So in a sense, faith is not works, and works is not faith. Nakuha po natin? Faith is not works, and works is not faith.
Faith means the obedience of Christ becomes our obedience. We don't believe in our obedience. We don't believe in our righteousness. The righteousness of Christ becomes our righteousness. We believe in His righteousness. We believe in His blood. We believe in His sacrifice on the cross of Calvary. The payment that Jesus Christ made on the cross becomes the payment for the penalty of our sins. That's faith. But there is a sense in which saving faith is obedience. Tulad ng sinasabi ko kanina, there is a sense in which saving faith is obedience. Bakit? Because it obeys the summons of the gospel. Ano ba ang panawagan ng Ebanghelyo? Ipinag-uutos ng Panginoon sa lahat ng mga tao na magsisi at manampalataya sa Kanya. That's the gospel call. That's the gospel summon. The gospel summon is given in the imperative mode, meaning to say you have to believe. You have to obey. So faith in that sense becomes obedience. Believe in Jesus Christ alone. Stop believing in yourself. Stop trusting in yourself. Believe in Christ alone. Acts chapter 17 verse 30 and 31. Ang pagsisisi sa kasalanan ay imperative. Ipinag-uutos ito ng Panginoon. Ganon din ang pananampalataya. Ipinag-uutos ito ng Diyos. And in that sense, faith is obedience. There is an obedient aspect to faith. Acts 17 verse 30 to 31. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon ipinag-uutos niya, take note, ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. So repentance is a command of God. Ipinag-uutos ng Panginoon sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. What about faith? Faith is also a command. Believe in Jesus Christ. Nakikita natin ang utos ng Biblia, repent of your sins and receive Jesus by faith. Trust in Him by faith. Ito ay mga utos ng Diyos. At ang bawat tao na nakakapakinig ng utos na ito ng Diyos will either obey the command or refuse to obey the command. In that sense, faith in Christ is a matter of obedience. In that sense, sa kabilang banda kanina, alam po natin that faith is not works and works is not faith. Lumapit tayo sa Panginoon bilang beggars, bilang makasalanan. Lord, I don't have anything to recommend me to you. I rest on the finished work of Christ alone. That's saving faith. It's not based upon works. But in this sense that the gospel summons is in the form of a command, believe in the Lord Jesus Christ. So it's either you obey the call or you refuse to obey the call. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. We are obeying the gospel summons. The gospel summons that tells us, acknowledge your guilt. Turn from your sins. Stop your resistance. Stop your rebellion. Itigil mo na ang pamumuhay mo para sa sarili mo. Stop living for pleasure. That's command. Acknowledge that Jesus Christ is Lord. That's a command. Give yourself to Him. When you believe in Him, you give yourself to Him. Become His follower. Itong lahat ay mga utos. Accept the payment that He has done on the cross of Calvary by His blood for sinners like you. And believe in His righteousness as the only sufficient righteousness upang ikaw ay magiging katanggap-tanggap sa lahat ng sa harapan ng Panginoon. So, lisanin mo ang pagtitiwala mo sa sarili mo at lumapit ka kay Kristo bilang isang pulubi na umaasa ka lang sa Kaniyang biyaya, sa Kaniyang awa at habag. Lisanin mo ang mga ambisyon mo, ang independence mo mula sa Diyos.
That's the mark. The ultimate mark of an unbeliever is that the unbeliever wants to become autonomous from God, independent from God. Repentance means talikuran mo ang independence mo. Talikuran mo ang pagtitiwala mo sa good deeds mo. At lumapit ka kay Kristo, leaving all that behind and just come to Christ just as you are. So they are given as a command. Faith, the gospel summon to believe in Him is a command. That's what God commands you to do. Now, gagawin mo ba ito or hindi? If you will obey the command to believe in Him, to repent of your sin and believe in Him, that's obedience. So in that sense, faith is obedience. Faith itself is obedience. And if you won't believe in Christ, that's disobedience. Meaning to say, if you won't believe in Christ, meaning to say, you keep on believing in your righteousness, you keep on believing in your ability to save yourself, that's disobedience. The command is stop believing in yourself, stop trusting in your good works, stop trusting in anything that's in you, and transfer your trust in Jesus Christ. Believe in Him alone. So God is calling all sinners right now. God commands you to turn from your sin and believe the gospel. Kinakailangang sumunod ka sa demand ng ating Panginoong Hesukristo, sa demand ng gospel, na talikuran mo ang kasalanan mo at manampalataya at magtiwala ka kay Kristo lamang. Bawat human being ay kinakailangang magtiwala kay Kristo. What if you refuse to believe in Christ? What if you refuse to believe the gospel? By refusing the gospel, you are actually refusing Christ. You are declaring Him to be of no value to you. So when you refuse the gospel, when you refuse to believe the gospel message, you are actually saying that Christ is of no value to you. Dinideclare mo ang sarili mo na hindi mo kailangan si Kristo. Hindi mo kailangan ang kanyang saving sacrifice on the cross. So, hinahamak mo ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Para saan namatay si Kristo doon sa cross ng Kalbaryo? And that is a willful act of disobedience. Nakuha po natin? That's why faith itself is an act of obedience. Hebrews chapter 10, verse 26 to 29. Ano ang mangyayari sa iyo? Sa kabila ng panawagan ng Ebanghelyo na nagsasabing, ikaw ay makasalanan, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, magtiwala ka kay Kristo lamang. That's a command. Ipinakita sa iyo na ikaw ay walang-wala. Kasuklam-suklam ang good works mo sa harapan ng Diyos. Ang righteousness mo ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. And yet you continue to refuse to believe in Christ alone. Kasi tinitingnan mo pa rin na ikaw ay merong bahagi, merong contribution sa kaligtasan mo. Tinitingnan mo pa rin na yung kabaitan mo ang siyang mag-uudyok sa Panginoon na sagutin ka dahil attractive ka in the sight of God, when the Bible tells us that you are dead in your trespasses and sins. You are a child of wrath just like the rest. Sa kabila ng mga ito ay tumanggi ka pa ring manampalataya kay Kristo. That is willful disobedience. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway, ang sumuway sa kautusan ni Moises. Sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay walang awang namamatay. Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastanganan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Nakuha po natin? To refuse to believe in Christ is a mockery of Christ, mockery of His death, mockery of His resurrection. It is declaring that Christ is of no value to you. Or baka iniisip mo, kaibigan, na
you are too wicked to be saved. Na talagang napakasamang tao mo, wala nang magagawa ang Panginoon para sa kaligtasan mo. That's an insult to God. Wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Di ba? Baka iniisip mo na wala ka ng pag-asa dahil napakasama mong tao. So are you saying that Christ is inutile? That Christ is not able to save you? Because you are too wicked to be saved? There is no such thing in this world that is too wicked to be saved. Ang sabi nga ng Isaiah chapter 1 verse 18, kahit ang kasalanan mo ay maruming-marumi, katulad ng crimson red, kahit mapulang-mapula ang kasalanan mo, kayang paputiin yan ng Diyos na parang balahibo ng tupa, na parang niebe. And you are declaring yourself to be beyond the saving grace of Christ. So mas makapangyarihan pa pala ang kasalanan mo kaysa sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. My dear friend, the gospel is giving you hope right now. Na kahit gaano ka kasamat, ka makasalanan sa paningin mo, kung ikaw ay magsisi sa kasalanan mo at lumapit kay Kristo just as you are, na hindi mo linisin ang sarili mo, the blood of Jesus Christ will cleanse you. Hindi mo lilinisin ang sarili mo sa pamamagitan ng ano-anong panglinis mo sa kasalanan mo. Aber, ano ba ang cleansing agent mo sa kasalanan mo? Good works mo? Ang Biblia nagsasabi na ang good works mo ay maruming basahan lamang sa kaniyang harapan. So come to Jesus Christ just as you are and believe in Him na kahit gaano kaitim ng kasalanan mo, kayang paputiin yan ng Diyos. Kayang linisin yan ng Diyos. Do not declare yourself as beyond the saving reach of Christ. That is a mockery. And that is a willful, deliberate mockery of the gospel. Believe in Jesus Christ. Sabihin mo, you've waited too long, you've sinned too much. You are calling God a liar. Inaakusa mo ang Panginoon na sinungaling. Dahil iniisip mo pa rin na sa sobrang sama mo, hindi ka na kayang patawarin ng Diyos. So, pinaparatangan mo ang Panginoon na sinungaling. Dahil meron siyang malinaw na pangako. Isaiah chapter 1 verse 18. Please turn there. Isaiah chapter 1 verse 18. Ano, nagsisinungaling ang Diyos? Kahit sinabi ng Panginoon sa iyo na kaya niyang patawarin kahit gaano ka sama, kahit gaano ka itim ng kasalanan mo, ayaw mo pa ring maniwala. So, believe in the promise of God. Believe in the gospel. Isaiah chapter 1 verse 18. Pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Sa kabila ng paanyayang ito, at pagbibigay ng assurance na kahit gaano kasama ng kasalanan mo, kahit gaano karumi, ay kayang patawarin ng Diyos, pero sasabihin mo pa rin na hindi kayang linisin ka ng Diyos, you are accusing God of being a liar. You see, there is really an obedience aspect sa faith, mga kapatid, mga kaibigan. Romans chapter 10, verse 13. You are accusing God as a liar. Kasi ang pangako ng Panginoon sa Romans 10:13, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. This is the promise. So call upon the name of the Lord Jesus Christ right now, my dear friend. Ask Him to save you and to cleanse you. At nangako ang Panginoon na Kaniyang ililigtas ikaw na nagpapakumbaba sa Kaniyang harapan. Huwag mong paratangan ang Diyos na sinungaling. Huwag mong ipairal ang unbelief. Obey the gospel by believing in Jesus Christ as your Lord and Savior. Revelations chapter 22 verse 17. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Walang bayad ang kaligtasan, and here you are. Ginagawa mong sinungaling ang Panginoon.
iniisip mo pa rin na babayaran mo ng good works mo. Babayaran mo ng kabaitan mo, kabutihan mo, ang kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. You are making God a liar. Believe in Jesus Christ. Obey the gospel. Obey the call of the gospel to believe in Christ. Stop believing in yourself. Or perhaps, matagal mo nang hinahanap yung kaligtasan. Pero parang sumuko ka na dahil wala namang nangyayari. Ano? Ang sinasabi nga ng ating Panginoon, ang kaligtasan ay napaka-valuable na kailangan mong talikuran ang lahat, makamtan lamang ito. At ang pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, bagamat libre ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo, bagamat libre ito, hindi ibig sabihin na very smooth ang ating pagpasok sa kaharian ng Diyos. Si Satanas ay kumukontra. Ang pamilya mo ay maaring uusigin ka. Di ba? Bagamat libre ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, hindi yan smooth. Kasi Satan doesn't want to allow you to enter the kingdom of God without a fight. Ang sabi po dito sa Luke chapter 13, verse 24, kailangan daw magsikap. Hindi ang ating effort ang nagliligtas sa atin, pero sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, meron talagang effort kasi si Satanas ay sumasalungat. Ang sabi dito, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. So, come to Jesus Christ. Exert effort to know Jesus Christ. Believe in the gospel no matter what. Jeremiah chapter 24 verse 7. Ang sabi po dito, bibigyan ko sila ng puso na kikilala sa akin sapagkat ako ang Panginoon at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng buong puso nila. Ang panunumbalik pala natin sa Panginoon, buong puso. Hindi yung galing ka sa kasalanan, namumuhay ka sa kasalanan, tapos ang pagpapanumbalik mo sa Panginoon ay very casual, nang hindi mo pinagsisihan ang kasalanan mo. No, meron talagang effort. Meron talagang pagtawag sa Panginoon, and calling upon the name of the Lord is an effort. Call upon the name of the Lord and He will save you. Kahit yung paghingi natin sa Panginoon, that's an effort. Hindi pwedeng, Lord, ikaw nang bahala. Okay, Lord. Hindi pwedeng ganun. Call upon the name of the Lord. Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. So libre, pagbubuksan tayo, pero it doesn't come automatically. Kailangan nating mag-knock. Kailangan nating tumuktok. Ibig sabihin, kaibigan, tumawag ka kay Kristo para sa kapatawaran at kaligtasan mo. Come to Jesus Christ just as you are. Don't bring anything with you. Your good works, your righteous deeds, your righteousness. No, you don't have any righteousness of your own. Come to Jesus Christ just as you are. That's a command. Come to Him just as you are. And the promise is that He will open His door of salvation to you. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. So nakikita mo ba na ang Diyos ay nananawagan sa iyo na talikuran mo ang kasalanan mo at sumunod ka kay Kristo? Ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples, follow me. Follow me. Hindi ka ba susunod, kaibigan? Pakinggan po natin si Martin Lloyd-Jones. Ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, why should I believe the gospel? The first reason that we all should have for believing the gospel is not that it is going to do this, that, or the other for me. I should never preach it in that form. I preach this because it is the record that it is the record that God gave concerning His Son. And I tell you that if you do not believe it, you are making God a liar. You are rejecting the word of the holy, eternal God. And that is the most terrible sin. We are to preach this gospel and then tell men that if they do not believe it, they are refusing God.
and nothing remains for them but perdition and punishment. If you don't believe the gospel, you are actually refusing God. You are telling God that He is a liar. So, ang saving faith is obedience to the gospel summons. Faith itself is an act of obedience. That's the first interpretation of the phrase na mababasa natin sa Romans 16 verse 26, obedience of faith. Because faith itself is an act of obedience. But then secondly, the obedience that comes from faith. Because faith continues in obedience. Nag-uumpisa ang faith sa pagsunod mo sa panawagan ng Ebanghelyo na tinalikuran mo ang lahat at inilagak mo ang pananampalataya mo kay Kristo lamang. That's an act of obedience. Faith is an act of obedience. But then faith also continues in obedience. Faith continues to follow Jesus Christ. Saving faith manifests itself in a desire to please Christ. We are not saved by good works. We are saved by believing the works of Christ. Nakuha natin? We are saved by believing the works of Christ. His sacrificial death on the cross of Calvary. But faith produces good works. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para ligawan ang Diyos na iligtas tayo. No? Gumagawa tayo ng mabuti dahil niligtas na tayo ng Diyos mula sa kasalanan. Faith produces a heart that desires to please God at all times. Ephesians chapter 2 verse 10. Bago natin basahin ang verse 10, basahin natin ang verse 8 and 9 na malinaw nilatag dyan na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Hindi nga sa pamamagitan ng gawa. Kasi kung sa pamamagitan ng gawa ang kaligtasan mo, abay meron kang dahilan upang magmayabang. Sabi dito, please turn your Bibles there. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Pero pagkatapos mong makatanggap ng kaligtasan, anong sinasabi ng verse 10? Hindi ka nagagawa? Wala ng good works, no? Niligtas pala tayo ng Diyos upang gumawa ng mabuti. Hindi tayo gagawa ng mabuti upang maligtas. Niligtas tayo ng Diyos upang gumawa ng mabuti. Verse 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Niligtas tayo ng Panginoon para sa mabubuting gawa. Saving faith does what Christ commands. Now, hindi po perfectly, sapagkat meron pang natitirang kasalanan, hindi pa tayo entirely glorified and sanctified. And it won't happen unto us until we get to heaven. But if there isn't a change in our heart, with a desire to please the Lord, then the only conclusion is that there has been no regenerating work of the Holy Spirit in our lives. Yeah. Hindi natin mapiperfect ang ating obedience dito sa lupa. Mapiperfect natin pagbalik ng ating Panginoon when we will be glorified. Pero kung wala talagang desire ang ating puso na luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa, then in the first place, wala talagang regenerating work of the Holy Spirit within our lives. And so, we obey the gospel and we obey the Christ who is the giver of the gospel. Sinunod natin ang panawagan ng Ebanghelyo to repent of our sin and to believe in Christ. At sinusunod din natin ngayon ang Kristo na nagbigay sa atin ng Ebanghelyo. Nagpapasakop tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya, at sinusunod natin ang Kanyang salita. Pinakikinggan natin ang Kanyang salita at pinaniniwalaan natin ang Kanyang salita. And we press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus sa tinatawag na humble obedience sa ating Panginoong Hesukristo.
And all of that is involved in our faith in Christ. Because obedience is really an evidence of true faith. We are not saved by good works, but the saved will work. Uulitin ko ha. We are not saved by works, but the saved will work. Tagalogin natin, hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng gawa, pero ang mga ligtas ay gagawa, gumagawa. So, paano mo malaman na ang pananampalataya mo ay tunay? Paano mo malalaman na ang pananampalataya mo ay saving faith? Ang tunay na pananampalataya ay hindi baog, hindi barren. Ang tunay na pananampalataya ay palaging nanganganak at namumunga ng obedience sa utos ng ating Diyos. Obedience is at the very heart of faith. Hebrews chapter 11 verse 8. Because Abraham believed in God, ano ang kasunod? Because he believed in God, he did what he did. Because faith always produces obedience. Hebrews 11:8. Sa pananampalataya, nauna yung pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana at siya ay pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Tayo ay napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Pero ang pananampalataya na nagpapawalang sala sa atin, kailanman ay hindi nag-iisa. Genuine faith is always an active faith. It has life. It has vitality. Nakuha natin. Ang tunay na pananampalataya ay buhay. Merong vitality. Aktibo yan. Hindi yan baog. Hindi yan patay. Obedience is the result of hearing and then placing significance upon what you have heard. Ang mga tao ay nagkakasala laban sa Diyos because they place little significance upon Him and His law. Pero noong niligtas po tayo ng Diyos, ay binigyan niya tayo ng puso na handang sumunod sa Kanyang salita, makinig at sumunod. Nakikita po natin ang significance ng ating Panginoon. Nakikita natin ang pamumuno ng ating Diyos sa ating buhay. In other words, we are changed. There is a radical transformation that has occurred. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, and this is a very common passage. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Now, maraming mga tao na sumusunod sa Panginoon daw dahil takot sa impyerno. Takot sa divine judgment. Walang desire to please Him, takot lang na mapuntang impyerno. Yung pagsunod na yan, according to Charles Spurgeon, ay walang pagkakaiba sa pagsunod ng kabayo na tumatakbo dahil pinapalo. Di ba ang kabayo? Sumusunod dahil pinapalo. So may mga tao na ang pagsunod nila sa Panginoon ay parang alipin. Wala talagang desire to please Him. Sumusunod lang sila sa Diyos dahil takot maimpyerno, takot mahatulan. Walang saving relationship with Christ. That's an obedience of a slave. The obedience of faith comes from the heart. Ang obedience ng pananampalataya ay nanggagaling sa puso. Cheerfully, we obey God. Yun ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 14. What is the reason why we are walking in obedience before God? Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. So that's the difference. Para sa isang hindi mananampalataya, bakit sila gagawa ng mabuti? Takot sa karma. Di ba? Ang hindi mananampalataya, gagawa ng mabuti dahil takot sa karma. Gusto nilang gumawa ng mabuti para maging maayos ang kanilang pamumuhay dito sa mundo. Para hindi sila makarma. Para maging maayos ang kanilang pamumuhay. At pangalawang rason, kung bakit gumagawa ng mabuti ang mga hindi mananampalataya, upang ligawan ang Diyos. Para silang nanliligaw sa Diyos para iligtas sila.
Hindi ganyan ang motive ng isang tunay na mananampalataya. Gumagawa tayo ng mabuti dahil binigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso. Meron na tayong desire to please Him. Gumagawa tayo ng mabuti dahil nilagay tayo ng Panginoon bilang asin at liwanag sa sanlibutan. Luluwalhatiin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating good works. Gagawa tayo ng mabuti sapagkat ang ating Diyos ay mabuti at siya na po ang ating sinusunod, ang example po ng ating Panginoon. Pero ang unbeliever, kapag gagawa ng mabuti, meron niyang kaakibat na punto. May point ka na sa langit or takot kang makarma sa mga bagay lamang dito sa mundo, temporal. That's not the reason why a true believer does good works. The reason is that the love of Jesus Christ compels us to do so. The love of Jesus Christ enables us to do so. At marami ding mga tao na meron silang false hope ba na sinasabi nila na tunay silang Christian pero walang testimony of obedience. Remember ha, patutuo ng obedience. Malalaman mo na ikaw ay Christian kung merong testimony of obedience. Yun ang paratang ng mga Muslim sa atin. Pinagtatawanan tayo ng mga Muslim dahil ang mga Christians daw ay manampalataya lang daw kay Kristo, tanggapin lang si Kristo, pero magpapatuloy sa kasalanan. Ini-expose ni Pablo yung foolish teaching na yan. Anong sabi ni Paul sa Romans chapter 6 verse 1 and 2? Magpapatuloy tayo sa kasalanan? Dahil sa biyaya? Romans chapter 6 verse 1 and 2. In-expose ni Paul ang foolish thinking, yung paratang ng mga Muslim sa mga Christian, ligtas na kasi sila eh. So, okay na gagawa sila ng kasalanan dahil ligtas na sila. Sadly, yan ang doktrina ng maraming mga tao din sa ating panahon ngayon. Pero sabi ni Paul, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Romans chapter 6 verse 15. Ano nga, magkakasala ba tayo dahil tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. So mga antinomian dispensationalists na walang guilt silang nararamdaman dahil wala na daw law ngayon. We are already under the dispensation of grace. We are no longer under law. So, every time na magsinungaling, gumawa ng kasalanan, wala. Kasi we are no longer under law, but we are already under grace. Pero anong sabi ni Pablo? Ano nga? Magkakasala ba tayo dahil tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Sabi ng ating Panginoon, I did not come to put an end to the law. We uphold the law. Sabi ni Paul sa Romans chapter 3, last verse ng Romans chapter 3, ang sabi ni Paul, we do not abolish the law. We uphold the law. Now, mukhang totoo itong charge ng mga Muslim, yung paratang ng mga Muslim sa mga Christians na believe lang, ligtas na, kahit ang sama-sama naman ng ugali. Yan ang paratang ng mga tao. Dahil noong 20th century, ang talagang pinakamay pakana nito ay si Scofield. Sa kaniyang Scofield Study Bible. Siya po ang nagpasimuno ng tinatawag na carnal Christian theory. Have you heard of that? Carnal Christian theory. Ano ba ang carnal Christian theory? According to the carnal Christian theory, the carnal Christian does not live in obedience to our Lord's commands. Christian siya pero carnal. He does not live in obedience to our Lord's commands. He does not think or act spiritually. Kasi carnal daw siya eh. He doesn't care for spiritual things. That's according to Scofield. Very dangerous teaching. He seldom reads his Bible, is bored with worship and preaching. He could never consider attending 2 services on a Sunday or attending the midweek service, and giving 10% of his income seems nothing short of extreme. I'm reading here. I don't want to misrepresent this theory. Dagdag pa, the truth is, according to Scofield, there is little difference between him and a lost man. According to Scofield,
There is little difference between the carnal Christian and a lost man. There is nothing distinctly Christian about his life. Yet, he has confidence that he will go to heaven because of his profession of faith in Christ. You see? Carnal Christian theory. Now, hindi pa sumulpot itong si Scofield. Meron nang sinabi si Spurgeon patungkol sa mga ganyang kaisipan. The truth is, if you are carnal, you are not Christian. Because the Christian is a spiritual man. He is regenerated. He is born again. He is born again in spirit. He is born in spirit. So if a person is carnal, namumuhay sa kasalanan, then he is not a Christian. Because if anyone is in Christ, he is a new creation. Bagong nilalang. Ang kaniyang kaluluwang patay ay nabuhay na. Pero bago pa lumitaw si Scofield, may sinasabi na si Spurgeon patungkol sa mga ganyang kaisipan ni Scofield at ang kaniyang mga followers. You see, wala daw pagkaiba. Nag-recite lang ng sinner's prayer, tumanggap na kay Kristo, kahit ang buhay ay walang pagkakaiba sa unbelievers. Sabi nito, wala siyang pakialam sa mga spiritual things, wala siyang interest sa worship, wala talaga. Bored siya pagdating sa pagsamba, pero ligtas pa rin siya because of his profession of faith. Now, according to Spurgeon, sabi ni Spurgeon, and I quote, "If the professed convert distinctly and deliberately declares that he knows the Lord's will but does not intend to do it, you are not to pamper his presumption, but it is your duty to assure him that he is not saved. Do not suppose that the gospel is magnified or God glorified by going to the worldlings and telling them that they may be saved at this moment by simply accepting Christ as their Savior, while they are wedded to their idols and their hearts are still in love with sin. If I do so, I tell them a lie. Pervert the gospel, insult Christ, and turn the grace of God into lasciviousness." So, hindi pa lumitaw itong si Scofield. May sinasabi na pala si Spurgeon patungkol dito. The Bible clearly teaches that genuine faith is always accompanied by consistent obedience. Yun ang malinaw na sinasabi ng Biblia. The obedience of faith. Ang tunay na pananampalataya ay nagpuproduce ng bunga ng pagsunod. James chapter 1, verse 21 and 22. Remember, faith is intangible. Ang faith, hindi naman yan nakikita eh. Ano ang nakikita? Ang manifestation of faith, ang ating mabubuting gawa. Faith is intangible, but obedience is tangible. Nakikita yan. Hindi pwedeng ang pananampalataya ay walang evidence. James chapter 1 verse 21 and 22. "Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na may kapangyarihang magligtas ng inyong kaluluwa." And nilinaw ito ni James sa verse 14, James 2:14. Sabi ni James, this is the argument. Ano ang pakinabang, mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, maililigtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Hindi lahat ng pananampalataya ay saving, kasi merong pananampalataya na intellectual lamang, katulad ng pananampalataya ni Satanas. James chapter 2, verse 19 and 20. Ang sabi dito, "Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Subalit nais mo bang malaman, o taong hangal, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog?" Empty faith. Patay na pananampalataya. James 2:26, "Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay." Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng gawa, pero ang mga ligtas ay gumagawa. Meron talagang bunga, mga kapatid, mga kaibigan. Ano ba ang utos ng Panginoon sa kanyang disciples? "Follow me."
Oh, pwede bang believer ka in Christ but you are not following Christ? Nag-sinner's prayer ka lang, may profession of faith ka, pero you are not following Christ. To believe in Christ means to follow Him. Follow me. Imperative yan, command mode yan. Ginamit ng Panginoon yan sa lahat ng gospel sermons na nakatala sa Bible. Mark chapter 8 verse 34. Ang sabi ng ating Panginoon, Mark chapter 8 verse 34, this is the gospel message. Nagbibigay ang Panginoon ng condition for discipleship. Tinawag niya ang maraming tao, pati ang kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kaniyang sarili, pasanin ang kaniyang cross at sumunod sa akin. To believe in Christ means to follow Him. Obedience is at the very heart of faith. Kasi ang katawan daw na walang kaluluwa ay patay. So ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Di ba? Hindi tayo gumagawa para maligtas, pero dahil ligtas na tayo, binago na ang ating puso, kaya tayo ay gumagawa. Yun ang patunay na tayo ay ligtas na. We trust Christ from the obedience of faith. And this faith always leads to obedience. Ulitin ko ha. We trust Christ from the obedience of faith. Di ba ang sabi? Believe in the gospel. So faith itself is an obedience. There's a call for us to believe. To stop believing in your righteousness. But then secondly, we trust Christ from the obedience of faith. And this faith always leads to obedience. This faith always leads to obedience. Look unto Christ. That's a command. Huwag tumingin sa sarili mong kabutihan. Hindi mo kayang hiligtas ang sarili mo sa pamamagitan ng kabutihan mo. Look to Christ. That's a command. Look at His beauty and perfection. His blood and righteousness. But then, sa pagtanggap mo ng kapatawaran at kaligtasan mula sa Kanya, hindi yan fire insurance. Na, okay, meron ka ng fire insurance policy, hindi ka na maimpyerno, wow. No, ang kaligtasan ay hindi lang fire insurance policy. Ang kaligtasan ay pagbabagong puso. Bagong puso. Bagong pagkatao. Nawa ay katulad ng lahat ng mga believers doon sa Bible, that they endured until the end. Talagang sumunod sila sa Panginoon. Walang tunay na believer sa Bible na tumalikod. Ang mga tumalikod, sabi ni John, they went away from us because in the first place, they had never been one of us. Yun ang sinabi ni John. Naway, katulad tayo ni Joshua na sinabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Para sa mga Christians daw, pero nagsasabing, huwag kang mag-alala sa akin, Pastor. Christian naman akong tunay. Na-backslide lang ako ngayon. Na-backslide lang ako ngayon. Hanggat nandyan ka pa sa kalagayan mo, kaibigan, baka hindi ka talaga tunay na Christian. Kasi merong sinasabi ang Bible na they went away from us because in the first place, they had never been one of us. Ikaw ngayon ay tumalikod sa pananampalataya at sa buhay ng pananampalataya. Ikaw ay nagkakasala, ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Baka hindi ka tunay na Christian, bumalik ka lang sa dati, sa original mo, sa tunay na kalagayan mo. Baka hindi ka tunay na Christian. Sasabihin ko na ikaw ay backslide lang kung manumbalik ka katulad ni David. Di ba? Nanumbalik si David eh. Si King David, Bathsheba. So dahil siya ay nanumbalik, tunay na Christian siya, na backslide nga lang. Ikaw na nasa kalagayan mo ngayon na namumuhay sa kasalanan, do not give yourself false hope na ikaw ay Christian, backslide lang. Maaaring hindi ka Christian. Maaaring hindi ka tunay na Christian. Kaya ang panawagan sa iyo is, repent of your sin. Return to God just like what David did. Just like what Peter did. Return to God through Jesus Christ. Si Judas, he never came back. Di ba? He went away from Christ, but he never came back. So, ibig sabihin, hindi talaga siya tunay. He was a son of perdition. David came back. Peter came back. And even the very wicked Manasseh came back. Come back to God. Professing backslider.
Come back to God. If you are a Christian, you will really come back to God. If you are not a Christian, repent of your sin. If you are a Christian and backslidden stage, come back to God, repent of your sin. But if you are not really a Christian, repent of your sin. Turn to Christ alone. Trust in Him alone as your Savior, as your Lord and Savior. And the good news is that walang sino mang lumapit sa akin na aking itataboy, sabi ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa mensahe ninyo sa umagang ito. Faith itself is an act of obedience because the command, the summons of the gospel is very clear. Repent and believe in the gospel. To refuse to believe is to disobey. To refuse to believe is to make God a liar, to mock the death of Christ, and to declare Christ as having no value. But then, true faith will lead to obedience. Because we are saved to obey you. We are saved to please you in all things that we do. We are saved to become salt and light of this world. Tulungan ninyo na maging maingat ang inyong mga tao dito sa inyong iglesia at mai-communicate namin ang katotohanan sa mga hindi pa nakakilala sa inyo at maiwasan ang false assumption, false hope. Tulungan ninyo kami, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Just as I am without one plea.